Ano ang mangyayari sa buhay ng Pinoy kung wala ng mabiling gasolina? Ito ang day-by-day breakdown ng mga pangyayari kapag naubos ang supply ng gasolina sa Pilipinas. Isipin mo, nagising ka isang umaga tapos nagkakagulo na lahat sa labas ng bahay nyo. Lahat ng gasolinahan sa Pilipinas ay sinugod ng libo-libong taong nagpapanik dahil sa presyo. Pumalo na kasi sa 300 piso ang bawat litro ng gasolina at diesel. Tumaas ng husto ang presyo kaya hindi na alam ng mga tao ang gagawin. Pero bakit ba nagkakagulo ang lahat? At ano ang mangyayari sa susunod na 10 araw? Tutuklasin natin kung paano guguho ang normal na buhay kapag umabot sa ganito ang sitwasyon. Pag-usapan natin ang mga posibleng mangyari sa ating bansa sa loob ng 10 araw. Sa unang araw ng krisis, magugulat ang lahat sa balitang wala ng supply ng gasolina at diesel. Makakakita tayo ng napakahabang linya sa bawat gasolinahan sa buong Metro Manila at probinsya. Gugustuhin ng lahat na makapagpakarga ng gas bago pa maubos ang huling laman ng tangke. Magkakaroon ng matinding traffic dahil halos sakupin na ng mga sasakyan ng buong kalsada natin. Maraming tao ang mag-uumpisang mag-imbak ng gasolina sa mga container kahit sobrang delikado nito. Pagdating ng ikalawang araw, halos lahat ng pampublikong transportasyon ay titigil na sa pamamasada ila. Hindi na kasi kaya ng mga jeepney at bus drivers ang sobrang mahal na gas. Dahil dito, napakaraming empleyado ang hindi makakapasok sa kanilang mga trabaho sa mga opisina. Mapipilitan ng mga kumpanya na magpatupad ng work-from-home setup para lang tuloy ang operasyon nila. Pero paano naman yung mga trabahong kailangan talaga ng pisikal na presensya ng mga tao? Sila ang unang makakaramdam ng matinding epekto ng kawalan ng maayos na pampublikong masasakyan. Sa ikatlong araw, mag-uumpisa ng maputol ang tinatawag nating supply chain sa buong bansa. Titigil na sa pagbibiyahe ang mga malalaking truck na nagde-deliver ng mga pagkain at supplies. Hindi na kasi sapat ng kinikita nila para ipambayad sa sobrang mahal na presyo ng diesel. Dahil dito, unti-unting mauubos ang mga sariwang gulay at isda sa ating mga palengke. Mawawalan din ng bagong stock ang mga malalaking supermarkets at grocery stores sa mga mall. Sa ika-4 na araw, tataas ng husto ang presyo ng kuryente at tubig natin. Karamihan kasi sa mga planta ng kuryente sa bansa ay gumagamit din ng mga petrolyo. Ipapasa nila sa mga ordinaryong mamamayan ang dagdag na gasto sa produksyon ng kuryente. Kahit ang mga water pump station ay mangangailangan din ng mas malaking budget para umandar. Mabibigla ang maraming pamilya pagdating ng kanilang mga buwanang bayarin dahil sa sobrang taas nito. Pagsapit ng ika-5 araw, makikita natin ang matinding panic buying sa lahat ng mga tindahan. Dahil alam ng mga tao na walang bagong delivery, bibilhin na nila ang lahat ng pwede. Ubusan ng canned goods, bigas at mga gamot sa mga butika sa loob lang ng ilang oras. Mag-aaway-away ang mga mamimili dahil lahat sila ay gustong makapag-uwi ng pagkain para sa pamilya. Lilitaw ang mga magpasamantalang tao na ibebenta ang mga produkto sa sobrang mahal na presyo. Sa ika-6 na araw, tuluyan ng titigil ang buong travel industry sa ating bansa. Kanselado ang lahat ng domestic at international flights dahil hindi na kaya ng mga airlines. Sobrang mahal na kasi ng aviation fuel kaya mas pipiliin nilang itigil muna ang biyahe. Libo-libong pasahero at turista ang may stranded sa iba't ibang airport sa buong Pilipinas. Maraming maliliit na negosyong umaasa sa turismo ang tuluyan ng magsasara dahil walang mga bisita. Pagdating ng ika-7 araw, mararamdaman na natin ang pagbagsak ng mga lokal na negosyo. Hindi na makakapasok ang mga empleyado at wala na rin silang mabentang mga produkto. Kahit ang mga kilalang fast food chains ay mapipilitang magsara dahil ubos na ang kanilang supplies. Mawawalan ng trabaho ang maraming Pilipino kaya mas lalong hihirap ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Guguho ang ekonomiya dahil wala nang nagaganap na palitan ng pera at mga serbisyo. Sa ika-8 araw, magkakaroon ng matinding problema sa ating mga ospital at healthcare system. Mahihirapan ang bumiyahe ang mga ambulansya dahil sobrang tipid na sila sa paggamit ng gas. Ang mga doktor at nurse ay hindi rin makakapasok dahil walang masakyan papunta sa ospital. Dahil sa matinding stress at gutom, tataas ang bilang ng mga taong may mental health issues. Marami ang makakaranas ng matinding anxiety dahil hindi na nila alam kung paano mabubuhay.
Sa ikasyam na araw, magkakaroon na ng malaking problema sa seguridad ng mga mamamayan natin. Dahil sa matinding gutom at kawalan ng pera, marami ang gagawa ng mga masasamang bagay. Tataas ang kaso ng nakawan at looting sa mga grocery stores at mga malalaking bahay. Hindi na rin makakarespondi agad ang mga pulis dahil wala na ring gas ang kanilang mga patrol car. Matatakot na ang mga tao na lumabas ng bahay dahil baka mapahamak lang sila sa kalsada. Pagsapit ng ika-10 araw, tuluyan ng titigil ang normal na pamumuhay sa buong bansa natin. Kailangan nang pumasok ng gobyerno para magbigay ng rasyon ng pagkain at tubig sa mga tao. Gagamitin na ng militar ang kanilang mga sasakyan para mag-distribute ng mga pangunahing pangangailangan. Mababalik tayo sa panahon ng barter kung saan ipagpapalit mo ang iyong gamit para sa pagkain. Ito na ang pinakamatinding krisis na kakaharapin ng ating henerasyon kung mangyari man ito. Pag-usapan natin ng mga konkretong halimbawa kung paano ito makakaapekto sa mga ordinaryong tao. Isipin mo, ang sitwasyon ng isang ordinaryong call center agent na nakatira sa probinsya. Kailangan niyang bumiyahe ng malayo araw-araw papunta sa kanyang opisina sa gitna ng siyudad. Dahil walang public transport, kailangan niyang maglakad ng napakahaba na aabuti ng ilang oras. Pagdating sa trabaho, pagod na siya kaya hindi na siya makakapag-focus ng maayos sa gawain. Ipinapakita nito na ang kawalan ng transportasyon ay direktang nakakaapekto sa produktibidad ng bawat isa. Tignan din natin ang epekto nito sa isang maliit na sari-sari store owner sa kanto. Dati ay mabilis siyang nakakakuha ng mga paninda mula sa malaking palengke na malapit lang. Ngayon ay wala na mga truck na nagbabagsak ng soft drinks at mga dilatang pagkain doon. Wala na siyang may benta sa kanyang mga kapitbahay kaya wala na rin siyang kikitain para sa pamilya. Ganyan kabilis masisira ang kabuhayan ng mga malilik na negosyante kapag nagmahal ang presyo ng gas. Isang malaking halimbawa rin ng sitwasyon ng mga magsasaka sa mga probinsya ng ating bansa. Gumagamit sila ng mga makinarya na pinapatakbo ng diesel para sa pag-aani ng kanilang mga pananim. Kung hindi nila kayang bumili ng mahal na gas, mabubulok lang ang mga gulay sa bukid. Ito ang dahilan kung bakit tuluyang hihinto ang supply ng sariwang pagkain sa buong bansa. Nakakonekta ang lahat ng ito kaya isang malaking domino effect ang mangyayari sa buong ekonomiya natin. May mga taong nagsasabi na madali lang daw solusyonan ang ganitong klaseng malaking krisis. Baka daw pwede na lang tayong gumamit ng mga electric vehicles o kaya ay magbisikleta. Ang problema dito ay hindi pa ganun karami ang mga electric vehicles sa ating bansa. Mahal din ang kuryente, kaya hindi rin magiging mura ang pag-charge ng mga sasakyang ito. At hindi mo pwedeng gamitin ang bisikleta para mag-deliver ng toneladang bigas sa mga palengke. Iniisip din ng iba na kaya itong kontrolin ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidy. Pero saan kukuha ng napakalaking pondo ang gobyerno para tulungan ng milyong-milyong mga Pilipino? Kung pipilitin nilang maglabas ng pondo, baka lalo lang lumaki ang utang ng ating bansa. Kaya naman hindi sapat ang mga simpleng solusyon para sa ganito kalaking problema ng lipunan. Kailangan ng mas malalim at pangmatagalang plano para hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Sa huli, ipinapakita nito kung gaano tayo nakadepende sa paggamit ng mga produktong petrolyo araw-araw. Kapag pumalo ng 300 piso ang gas, buong sistema ng ating lipunan ang guguho. Mula sa pagkain hanggang sa seguridad natin, lahat ay apektado ng presyo ng mahal na gasolina. Kaya mahalaga na matuto tayong maghanap ng iba pang alternatibong paraan ng enerhiya para sa lahat. Kung mangyari man ito bukas, handa ka ba o magpapanik ka rin tulad ng iba? Napakalaki kasi ng papel ng petrolyo sa bawat aspeto ng ating modernong sibilisasyon at buhay. Kailangan nating maging matalino sa paggamit ng ating limitadong pinagkukunang yaman sa kasalukuyang panahon. Dapat tayong maging handa sa anumang posibleng mangyari sa ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Simulan na nating magtipid ng enerhiya habang hindi pa tayo umaabot sa ganitong pinakamasamang senaryo. Ibahagi mo ang kaalamang ito sa iyong mga kaibigan para maging handa rin silang lahat. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ang pagiging handa ay makakapagligtas ng maraming buhay.